Hello, Sir Jay. Ika pa, wala akong marinig. Wait. Naka-on air ka na ba? Oh, yeah. Oh, yeah. Mag-on in a little while, mag-on air na tayo. Sige, okay. Marvin, iyan mo na. Pasok mo na yung ating teaser. All about safety. Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TTJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Present po. Mr. J. Miss Jamaica Nicole. Present po. Mr. John Carlo. Present Mr. Johnny. Sir Jay, naka-mute ka. You're mute. Okay. It's 1 o'clock. Saturday of the month for January 2025. We promise you a very wonderful, good show, because we have a very competent guest for today. And before we start, I would like to greet General Pedro Cabuay and the Erno and Ferrer families for they'll be having a reunion at 6:30 tonight. And also call on if my alien friend Brad Pitt and comedian Galaxian comedian Arvin. And also Kat Tatlong Hari. And they could enter it. And without further ado, I would like to introduce our guest today. Dole Safety Practitioner, NIBOS, IGC holder, a registered nurse with masters, work in local and international companies, including oil and gas, Aramco, a safety supervisor at Hyundai Engineering and Construction Board in Abu Dhabi, and an OS trainer in different STOs or safety training organization, presiding operations manager of CLD Safety Technical Testing Services, or Cheto and Testing Org. None other than Mr. Gerald Culia Ramos. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Gerald, or can I call you Jerry? Gerard po. Gerard. Gerald, yun na talaga. Yeah, they call. Opo. So, kumusta na? Nasa abroad ka ba o nandito ako sa Pilipinas? Andito na po ako, Sir Jay. So, nung na-pandemic na, yung pati yung aming employment na pandemic na din. So, kaya napapunta ako sa teaching, no? The field of training. And yan, consultancy. At alam niyo naman yung consultant, no? We get paid only when we work. So, from time to time, bumabalik tayo doon for audits purpose lang. Pagka naiimbitahan.
Nandiyan dyan na yung mga guests natin. No? Babatiin ko lang para more or less would have a action. We have a variety of guests. No? Isa si EJ Celestial na nag-e-echo daw tayo. Marvin, bakit tayo nag-e-echo? Ano yung echo natin? Doon sa laptop mo? Baka na. At si EJ Celestial, I think is in logistics. Trabaho sa logistics companies. Si Captain Ray Cueto, Happy New Year, Captain Ray Cueto. Si Orly Bonifacio or Lulay. Si Engineer Errol Carigma, no? Shout out ang ating logo na Smile and Be Safe. So, unang tanong, sir, no, sabi mo nga, ang topic po natin para nandiyan dyan sa mga iba, ang topic natin ay construction heavy equipment and inspection and And by the way, I could see now, pasukin natin Marvin si Professor Kat Tunghari, safety consultant, ang lead assessor, and a professor and an advocate of nuclear energy. Walang iba kundi si Carmelito Tatlonghari. Kat, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon na sa ating mga tagapakinig at mga viewers dito sa All About Safety. At sa ating panauhin, magandang hapon po. Yeah, ang topic natin tungkol dito sa mga certification ng mga heavy equipment, may third party testing to, So topic natin is construction heavy equipment inspection and certification. Otherwise known as unahan ko lang muna as CHETO. Ano ba what is this CHETO all about, Mr. Ramos o Gerald Ramos? You're mute, Gerald. Naka-mute ka. Please put some. Okay, sorry. Naka-mute pala. Alright, Sir Jay, ang CHETO stands for Construction Heavy Equipment Testing Organization. So ganito yan, lahat ng mga heavy equipment na ginagamit natin sa construction ay hindi pwedeng gamitin yan without safety, at least visual inspection from our expert, ng ating mga inspector. At ito ay para masigurado na ito ay ligtas gamitin ng ating mga operator, and at the same time, so it saves life and saves your property, your money. Iyon, no? So, ikaw ba sa isa sa mga inspector nitong third party inspector na to? Hindi po. Ako po ay operations manager. So kami ay, kumbaga, parang sabihin natin na nagpapatakbo ng CHETO at meron kaming mga inspector. At ang mga inspector po ay hindi basta ordinaryong mga tao na nag-inspect. Ito po ay mga registered mechanical engineer or RME under the supervision ng isang PME. So ang pipirma po dyan na magse-certify, final, ay ang isang PME. Pero ang thorough visual inspection ay ginagawa ng isang RME, mechanical engineer po yan. So meron kayong company. Anong pangalan ng company nyo, Gerald? Sa ngayon po kasi ay by January lalabas na yung accreditation natin kasi lahat ito ay under monitoring ng OSHC, itong mga CHETO nito. Just like STO, kung naririnig ninyo, Safety Training Organization, ito naman po ay testing organization, testing org. So lahat ng ginagawa natin, tayo ay under ng OSHC at tayo dapat, ang lahat ng mga CHETO ay accredited. So hindi po tayo pwedeng magpatakbo without accreditation ng OSHC. Yeah, ako kasi isang contractor, binala ko rin yan eh. Isa sa mga naging guest natin yan, si Engineer JP Bata, meron din siyang ganyan, tungkol nga sa third party testing. Kasi bago mag-operate ang crane, merong sinicertify na ito ay safe.
to lift. Opo. Bulldozer, ito is certified to be in perfect running condition, mga truck, mga forklift. So yan ang topic natin, Kat, tungkol sa third-party inspection at nagsicertify ng mga heavy equipment. Mhm. May echo tayo, Jay. Echo. Ano yung, Kat? Meron tayong echo. Meron nga tayong echo eh. I really do not know where is it coming from. Marvin, meron daw tayong echo. Pag naka-on yung kay Sir Gerald, nag-echo. Pag naka-on yung kanino? Kay Sir Gerald, on. Pag subukan mo nga sa'yo, Sir Gerald, may sinasabi si Marvin eh. Ano mo nga, Gerald, kung baka naka-ano ka kasi nag-e-echo. Ayan. Nag-e-echo ba? Pagka naka-open? Parang wala na. Wala na, di ba? Kapag nagsasalita, Meron pa. naririnig Meron pa eh. yung kay Sir, naka-close na sa loob siya ng kasama. Sige, lilipat ako. Doon siguro sa loob ng iyong enclosure. Kasi I have an ongoing training actually. I just asked for the break for this. Sige, go ahead. I think this is better now. Oh yeah, it's better now. Ayan, nandiyan dyan, babatiin ko rin. No? Naunod na si Nolsikier Maliga Muhammad. Ano? Si Engineer Bong Palyar at si Jamal, sino to? Si Jamal Emiya, yan, nanonood sa atin. So, Kat, more or less, ito naman, actually hindi na bago, pero pangalawa na siguro nagkaroon tayo ng ganitong guest na sila ay nag-co-conduct ng testing and certifying heavy equipment. Kasi nga, merong batas yan eh. Dapat mga risky job, mga elevator, all of these things has to be certified by a OS accredited company. So yan, dito na rin ang i-add natin on stage, ano? Walang iba kundi ang ating production comedian, handsome enough to be a movie actor, very handsome right now. Walang iba kundi si Isko Salvador, also known as Brad Pitt. Brad Pitt, magandang hapon. Naka-mute ka, Brad Pitt. Ayun. Hi. Hello, Kajay and Sir Kat. Umalis si Sir Kat. Yes, good afternoon. Saka sa ating guest, good afternoon. Yan. Tungkol, Brad, dito sa pagte-testing ng mga equipment, ng mga bulldozer, heavy equipment, mga lahat ng mga gamit bago o sa safety bagawin. Kaya malamang mayaman to si Brad Pitt, malamang sponsoran tayo nito, Brad. Kaya meron siyang mga klase, binigyan lang niya tayo ng oras ngayon, naghahanap pa si Marvin ng mga potential guest natin. So, ayan. So, salamat, ginagawa niya, Brad Pitt, nag-inspection siya ng mga makina. Yung kumpanya niya pala, to be correct. Makina ng ano? Ano yung Brad Pitt? Makina ng ano? Medyo Anong mahina. makina? Anong makina? Anong makina? Gerald, anong makina daw? Sagutin mo. Well, actually, Sir Jay, pag sinabi natin Cheto, ito ay a testing organization and certifying body. Well, hindi naman makina yung chinecheck lang natin dito. It's a technical thing. And we are more focused here dun sa thorough visual inspection ng safety aspect ng isang equipment. So it's not the makina alone, it's the safety feature of the heavy equipment. Yeah. Iba pa yung makina mismo. Merong nag-check doon. Pero kasi, di ba, pagpasok ng isang construction company, kung merong crane doon, hindi makakapag-operate yun pag walang sticker yun eh, walang dokumento yun. Opo, ang tawag natin po din third-party certificate.
Kung wala po silang TPC, hindi po yan pwedeng makapasok sa isang planta o sa isang construction site kasi po ang hahanapin na nasa batas po yun. Ngayon, kung meron naman po sa equipment, pero hindi naman sa tao. At yun naman yung kanilang HEO, Heavy Equipment Operator and C2. So, may mga certification yan. Equipment and the operator, the driver. Ayan, yan. So yan, Brad Pitt. Yan. May ang nag-echo ating- Sandali, Kajay, may nakabukas sa monitor eh. May echo pa, Marvin. Nag-echo. Pero I think, kasi nasa quiet place na ako. It's open but quiet. I think it's not coming from me anymore. Ayan, wala na. Meron pa. So, sinasabi dito ni Marvin, ating IT, baka medyo malapit yung source ni Gerald. Hindi, pag may monitor na ano eh. Ako nagsasalita ako, may echo? Wala. Wala. Ayan, wala na. Oh, yan. Usually, pag kami naka-speaker na ano eh, na naka-out. Naka-monitor. Nagreklamo si Norsiker Maliga Muhammad. May echo pa rin daw. Paki-text nga, testingin natin at hindi magagandahan ng ating topic kung meron tayong mga issue sa problema. Ayan, meron pa ba? Wala na. Oh, Gerald, kindly, wala na. Okay, Gerald, explain mo na lang sa amin nila, Brad Pitt, what do you do? Kasi medyo kanina hindi naintindihan ng mga listeners at tagapanood natin. What do you exactly do? Gerald? Okay, ang role po, yes, ang role po ng chat. Andali. Di tayo magkakaintindi. Ayan, may echo eh. May echo. Sayang usapan natin kung masusulit. Sandali. Ano ginagamit mong speaker, sir? Gerard. Ano yung speaker mo? Yung sounds from speaker ni Sir Gerard, pumapasok sa mic niya. Ayan, siguro yung sa mic nga niya, tinatanong, mic niya, Yan. Naka-built-in kasi ako eh. Medyo malakas lang siguro. Now, how's it now? The Okay volume. na. Okay sa akin. Sa'yo, Brad Pag Pitt. chinecheck natin, nawawala. Pero pag nagsimula na tayo, parang may multo eh. Okay. Baka malakas lang yung volume ko. Kasi nila ko. Hello. How's it now? Ayan, Okay. Mukhang okay na. Maririnig naman natin. Sige. Yan, medyo mahina lang but it's okay. I can manage. Then, Then, going back to our top. do you do? Yeah, sir. Go ahead, sir. What do Okay, you go do? ahead. So going back to our topic, kanina Yes. natanong na ni Sir Jay. So ano ba yung role ng CHETO, testing organization? Well, ito kasi ang lahat ng mga heavy equipment na ginagamit natin sa site, sa planta ay hindi natin to pwedeng gamitin unless and until it is inspected by our qualified inspector, mga registered mechanical engineer ito, RME, at sila ay nagbibigay ng third-party certificate. At ang ating nagsisilyo nito, na talagang pumipirma, ay isang professional mechanical engineer. PME. So napaka-technical din ng inspection na ito. Ito ay para masigurado yung kaligtasan ng ating mga manggagawa, yung operator, at syempre property damage prevention. At ito ay part ng ating loss control management. Yan. So medyo may kamahalan din, may presyo din ang pagpapa-inspect, pero at the end tayo rin ang panalo dito. Okay. So, may bayad ng pagpang-inspect sa ginagawa ng mga mechanical engineer, pero ang pumipirma is mga professional mechanical engineers. Tama po ba ako? Tama po yun, Sir Jay, Kaya naman, hindi mura ang magpa-inspection
Kasi ito ay mga professional na mechanical engineer at registered na binabayaran natin ng naaayon sa taripa nila. Okay. So, sabi nga ni Norsiker Maligad Muhammad, good afternoon. Ask ko lang kung ang isang project na nagpa-third party testing at paglipat sa ibang project, is need pa po ba ang testing ulit? Yan ang tanong. Well, okay. Salamat Sir Nordskier, no? Kalimitan ito yung nagiging typical na tanong. Kung yan ay mga earth moving, hindi na po. 1 year kasi yung validity. Pero kung yan ay mga crane na disassemble ninyo, okay, lattice, tapos i-assemble ulit doon sa kabila, yan ay kailangan po ulit na i-inspection kahit wala pang 1 taon. Kaya ako, ang isasuggest ko sa inyo, kung magpapa-inspection kayo, lalo na i-disassemble ninyo, tapos i-assemble nyo ulit, doon na sa site, para hindi na po kayo madublihan kasi sisingilin po uli kayo ng inspection. Kung saan nyo dadalhin, doon nyo na pa-inspection after ng assembly. So, kailangan, tsaka kung mas malayo, mas mahal dahil may mobilization cost yung mga tao, di ba? Opo. May mobilization pa nga pala yun. Opo. Oo, yun. Yan ang mga dapat. So saan ang office nyo ba, Gerald? We are located po sa Masambong, Del Monte Avenue, may Kurumi Street. Yan. So, Corner po nun. Para yan, nakikinig yung mga nakikinig sa atin, mga safety officer. Anong pangalan ba ng proposed company nyo? CLD, Safety Technical Testing Services. Yeah. CLD. Opo. Safety Technical Services. Testing Services. Opo. Technical Testing Services. Ayun. Opo. Yan ang kanilang kumpanya. So sa mga tagapakinig natin, o ikaw, Kat, at ikaw, Brad Pitt, kung bibili ka ng equipment, o kahit na payloader, dump truck, crane, forklift, at maski yung mga elevator, di ba? Opo, kasama. Site elevator, mga Gondola. gondola. Yan, tinitesting nila yan para safe ang mga tao. So, yan Pag may nangyari pong aksidente, ano po ang liabilities ninyo? Merong pananagutan din. Kaya lang, medyo safe naman tayo dyan dahil alam nyo naman ang aksidente maraming factors yan. Ang nakalagay naman kalimitan doon ay safe at the time of inspection. So kung dumaan na yan ng napakadaming araw, so malamang ay may mga factors din kino-consider. So pero for sure may liability pa rin. Kung mapatunayan na yun ay dahil sa maling inspection. May investigasyon po yun. Sir Jay? Pag in-inspect nyo, tumumba yung crane, so may investigasyon, titignan ko yung crane na in-inspection nyo, bakit tumumba, ganun ba? Sir Gerald? Opo. Yes, Sir Jay, no? May lagi naman tayo ay may mga we are responsible for our own action palagi. May mga legal responsibility. Hindi naman nangangahulugan na inspect tapos na 'yon. So kung biglang tumumba yan ilang araw pa lang, so something's wrong. At titingnan natin kung yung ba hindi nakita during the inspection. Ito, Brad Pitt, mukhang fans mo to. Kasabi, kay Neil Franco Umapas. Shout out lahat dyan sa inyo, Sir Jay, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Hi sa inyo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Parang sa inyo tumagal to. Kantahan natin sila. Sige, Brad Pitt, kantahan mo yung mga fans. Hulaan niyo kung anong kanta to, Have I
have a chance, even if I can dance with you. Ooh. Would you rather simply love me right away? Would you rather live in sunshine on a cold and rainy day? Oh, babe, what would you say? What would you say? Hindi nyo alam yan. Oh, babe, what would you say? Hindi ko maano. Ikaw, Kat, anong hula mo dun sa kanta ni Isko? Hindi alam. Hindi ko makuha eh. Baka luma na ba yan or bago? Luma. Saan ba yan? Pero, ang pangit ng pagkakanta ko. Sino So, kumanta yan? anyway, ito early 70s, siguro mga 71, 72, ganun, 73. Hindi pa tayo buhay nun eh, Kat eh. Hurricanes, Si Gerald, bata pa din, hindi pa ang buhay title, ng 71. Ano ang title nun? Obey, what would you say? What would you say? Oh, babe. Oh, babe, what would you say? How about something even if I can dance with you? Would you rather give me love along the way? Would you rather be the sunshine on a cold and rainy day? Oh, babe, what would you say? Kaya, Oh, Sino kumanta yan? kaya sabi Hurricane sa'yo Smith. ni Evangelista, congrats and more power. Sabi niya sa'yo, ni Ryan. Ayan. Magandang hapon, Ryan. Ngayon, balik tayo sa ating regular Sige, balik na programming. tayo sa topic. Ano ngayon? Ano bang importance ng testing and certification ng isang equipment? Gerald. Opo, Sir Jay, aside from the we follow the legislation kasi nasa batas to, compliance, no? Isa kasi yun na mahalaga natin din sinusunod. Aside from that, ito kasi ay it will ensure the safety of the operators, the people, okay, working around the equipment, and also yung property natin. It will it's a property damage, safe from property damage. At alam naman natin itong mga accidental losses na ito yung mga sources ng losses, and it has impact on the financial aspect of your organization. Kaya napakahalaga, as I said kanina, na ito yung maisigurado nating safe na gamitin at medyo may presyo nga ng kaunti, pero at the end sabi ko tayo rin naman ang panalo dito kapag ka ito'y ating siguradong ligtas. So aside from the legislation that we have to abide by, na sundin natin, yan ay may mga financial aspect na ikinabubuti sa ating company. Makaligtas tayo, no accident means no expenses, yan, no medical, and property damage usually has a colossal effect on the organization. The impact on the organization, financial aspect is very huge pagka property damage ang pinag-uusapan. And of course, yung image ng company natin. Let's say for example, no, nagkameron ka ng crane incident, yan, magiging headline agad yung iyong company, no? At next time hindi na yan rerenta sa iyo ng mga heavy equipment. The image of your company is also protected by having this CHETO, no? Construction Heavy Equipment Inspection and Certification. So marami pong kabutihan. Requirement ba ito ng mga insurance companies?
Well, as of now, po, Sir Remy, who's this? Hindi ko masyadong mag-gets kasi kami, wala pa naman kaming anong ganon na encounter na dapat may third party certificate from the I have no idea on that, sir. So, to be honest, kung requirement to ng mga companies, na insurance companies. I believe kailangan yan ng mga all risk, pag ang kukunin mo yung all risk insurance. Kasi ako lifting contractor tinatanong yan Pag wala kasi yan, hindi ka babayaran. Pero Brad Pitt, may request ito si Riminel Portes Inhente. Ikaw na pumasa, fans mo to Sir. yan. Brad Pitt. Isang basa naman dyan, Brad Pitt. Saludo po. Yan ang sinabi niya, binasa ko na. Magbabasa ka raw. Ano ba yung sa libro mo na 9-9-17-18? Meron pa ba nun? Meron tungkol sa zombie. Tungkol saan? Zombie. Zombie. Ano yan? Ito, ang nagsulat dito ay kasulatan ng Beatles. Kasulatan ng Beatles, okay? Tungkol sa zombie. Tungkol sa zombie. Meron bang ganon? Meron, ito. Go ahead. Obladi, oblada, labasa. La 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 la. No song. Obladi, oblada, like Life goes on, bro. So- How the life goes on. Yung pala yun. there's a barrel in the marketplace. Oh, it's a Used to sing in the band. That's a small Morning girl. girl, I like your face. And in the evening, she's a singer in the band. Yan. Nakita niya naman, binasahan ka, Reminel. O saan ba ang mga susunod mong gimmick? Galaxian Comedian. Abangan nila yung may ginagawa kami ngayon, yung The Judgmental with Professor Pitt. Contest yan. Professor Pitt. Professor Vic. Pitt. Sa Itbulaga ba yan? Yung judgmental? Professor Pitt. Professor BBC. Ikaw pa. So, Gerald, panoodin natin Kat, pag merong mga Online lang, online. porta lang tayo kay Brad Pitt. Yes. Ano? Hindi, ang maganda rito, it's a contest for stand-up comedians. Meron nga gusto kong sumali. Hindi ako inabot Sabi ni Attorney Diba, Chico, next time? hapon pa lang, tapos na kayo Yes, di ba next time, pag makikita mo pa, post ko na lang. Maganda yan kasi naghahanap tayo ng bagong stand-up comedian. Baka mamaya to sila Sir Gerald sa kanilang kumpanya, merong mga affair, no? Bawa yan, magbubukas yung kanilang kumpanya to, CLD Safety Technical Testing Services, Baka may Pwede tayo inaugurasyon. Pwede niyong imbitahin kami ni Brad Pitt. Ayan kami, si Professor Tatlong Hari ay isang magaling na physicist, no? Siya yung kanyang mga sa nuclear physics ang kanyang forte, no? Siya ay isang lead assessor din sa leadership in engineering, environment design. Tama ba ako Kat? Nagkakamali ako minsan doon Tama ba? Lead. I am a lead accredited professional. Yung lead, ibig sabihin, leadership in energy and environmental
design. At hindi ako na professor, lecturer lang ako. Lecturer lang ako, hindi po ako professor. Same din naman yon. O naman, very humble. Same din naman Ako- yun. When you... Sige, Ako, bro. ako professor. Professor. Ayun. Si Professor. Sa ISO kasi, meron kaming programa ang tawag asset management. So dapat pangangalagaan mo yung mga asset. And one of them is having this third-party certification. Gerald, may alam ka ba sa ISO asset management? Hindi ko po forte yun, pero meron po akong alam doon. May knowledge po. Okay. It's not my forte, but I have an idea. Yan. Pagka yan, binimit tayo, nagmimit I am tayo also dito. a technical specialist sa mga ISO audit. Kasi very important yung safety. For example, sa ISO 55,000, yun ang sa safety. At tinitingnan namin yung mga third-party certification ng mga equipment, ng mga power plants, Yes, si Sir Kat galing ng TIWI yan, nag-audit sila. Yan ang korte ni Sir Kat, no. Si Jay Ferrer naman sa contractor, lifting, rigging contractor, transport, at isa rin akong test the trainer and assessor. Pero nakikinig din sa atin Brad Pitt, to si Flor de Lisa Isay Mayo, no. At yan, si Michael Peter Lim Cayetano also listening from us, from Batangas siguro. At of course, ang board member ng Mechanical Engineering Board, walang iba kundi si Engineer Ramon Pesting Soles. Kung gusto mo maging yung mga kukuha ka ng mga professional mechanical engineer, yan si Engineer Solis ang naggagawad yata ng specifications niyan, Andiyan dyan siya, Yes, engineers Solis, pwede kang mag-organize ng isang program regarding nuclear power in your organization. Mag-imbita tayo ng mga expert, yung mga anti, saka yung mga pro. Yes, Gerald. Anong comment mo doon, Gerald, na sinasabi ng ni assessor and professor Katatlong Hari yan sa mga linya mo sa third-party testing certification and equipment? Nakakatuwa namang makakilala si Sir, no? Na siya ay sa asset management. So, ganun din po yung aming pinaka-core na objective namin is to protect the property. Sa construction nga lang kami, heavy equipment and equipment in the construction. So parang may may pagka-parehas ng line of work. Dito naman sinabi ni Ma'am, no? Yes. Pero hindi ko nakita. Yes. May comment. True, it's a domino effect. It's not just the property or the person who caused the accident or incident, but the company as a whole it's affected. Tama po yan. Kaya dapat we choose the right people with the right attitude. Well, I agree with that. Sabi daw. Yan ang natin. At ito pa isa, na nakikinig sa atin, madami, Brad Pitt. Ito, Brad Pitt, lagi nagpapatraining ito, mayaman din to. Si Engineer Bong Palyar, no? Isang civil engineer na may mga scaffolding naman siya. Nagtuturo. Suki yan, dito suki. Ayun na, nag-e-echo na naman. Mabalik ng echo natin. Meron na ba uli? Wala. Ayan. Okay. Hanggang lang daw si
Gerald kasi may klase siya. Pero Gerald, in a short, nakikinig sa atin sila Bong Palyar, ito si April Sen Custodio, isang post practitioner, watching from Palm Concepcion Power Corporation. Ano advice mo sa kanila, sir? Bakit ang kumpanya mo ang gagamitin nila sa mga testing? Pakiyan na, sir, bago ako malit. Nabanggit na nga, sir, as last words. Well, you need the competent person. Kaya nga CLD, you need the competent person, the lead, the lead, okay? And you need the D is dedicated, dapat mga dedicated person in safety. So competency is very important sa ating mga, hindi tayo basta nagpapadala ng mga inspector na by experience lang, na ang ating pinapadala inspector ay mga mechanical engineers, RME, registered mechanical engineer. Meron yan training, pumasa, accredited by DOLE, pumasa sa kanilang evaluation, at meron silang related experience. So napakahalaga ng mga inspector na magagaling at marurunong in the field of certification. Yeah. Ayun. So yan, sa mga listeners natin, magwala kila Bong Palyar, kila Isay Mayo, at kila Reminel, kila to, sila Eros, nakikinig din sa atin, si Eros Zuniga, ang dami, siguro wala silang holiday, si Federico La Vitoria. During self-erection ng tower crane, may aksidente at wala pong survey. May exception po ba sa rule na yan? Pakibasa mo yan, sir. Wala pong exemption, sir. Wala. So pagka yan po ay walang certification, papark lang natin sa isang hindi natin gagamitin yan. Well, worst case, pagka nga po lalo may naging aksidente, yan, dubli-dubli yung pananagutan ng may-ari ng ating employer pagka may aksidente. Well, kahit po yung crane ay wala namang nasaktan na tao, pero yan ay nag-collapse, structural collapse, yan po ay meron pa ring liability. Kahit walang nasaktan na tao. Or even property damage kung wala namang meron pa rin siyang pananagutan dahil ginagamit natin ng walang certification. Mo, Gerald, so, the answer is no exemption. Limitation ng radius ng crane. Kasi minsan po lumalampas sa mga rope, sa mga tao. Yung pag-ikot po ng crane, yung radius. Ano po ang limitation dito, Gerald? Bali po, as per our standard, ang length of the boom times 1.5. Yung po dapat ibabarricade natin yun, sir. You have to measure the length of the boom times 1.5 is equal your barricaded area. Yun, the length of the boom is 1.5. Tama ba? Opo, yun po yung radius, barricaded area. Para sa tower crane yun. Pag halimbawa, mga lattice boom, mga mobile crane, ganun din ba ang formula, sir? Ganun din po. Ganun din po. The same. Now, may mga follow-up question. Now, in the event of construction, excavation, kasi hindi mo naman makakayang 1.5, excavation na yung kabila, o kaya iba na yun. So, pwede naman yung working radius na lang, 1.5, yung pagkatrabahuhan natin. Kahit hindi na yung likuran. Basta merong watchman tayo. Okay. Diyan napapag-usapan natin, may nagtanong dito, may text Kailangan ba raw ng tagline pag nagli-lift down ng mga crane? Wala kung ano. Kailangan opo naman. Tagline po, opo. Kasi to control the load. Well, actually, yung ating practice na isang tagline, that is wrong. Dapat pala talaga is dalawa ang tagline. Dalawa. Okay. Kaya nga sa TESDA, dalawa yung tagline nakikita ko pero iba hindi nga pinapagamit, so violation. Alam mo, sayang Talaga bang kailangan mo nang umalis ng Gerald, no? Opo, kasi actually sa ibang araw, sir, babawi ako sa iyo. Pero medyo kahapon lang kasi ako sinabihan
kahapon lang, which is very close. Sana hindi ko natanggap yon kung ano. Kaya lang, it's unfair to other guy that I'm here and he's paying. Kaya lang binigyan kita. Kasi alam mo naman ang All About Safety plataforma para lang sa mga Opo. katulad ni Assessor Kat at ng aking partner, no, na Opo. wait lang, Brad Pitt, ha? Alam mo talagang alam ko. Ito si kay Brad Pitt, hindi pa nga kami nagkikita pero nandito na raw si Engineer Rene Doria. Mga asama, baka pwede natin buhayin yung ating Facebook, yung ating unplanned trip sa Bulacan ba yan? Sir Kat, nadinig mo ba ako, Brad Pitt? Nandito na si Engineer Rene Doria. Yes. Pero nag-e-echo ulit. Talagang magagalit ang mga tao sa atin ito. Magkano. Pero sige, Sir William, you are excused at maraming salamat sa yung dahil may prior Thank you, sir. Ang maganda, may next time pa naman. Salamat po. Salamat sa pag-guest. And sa next time ulit, sir. Oo, salamat ulit. Oo. Thank you for your time and your effort. Yes. Nanonood din sa atin si Eros Brad Pitt. Ayan, naging guest din natin to. Si Happy New Year, Sir Eros. Happy New Year. Si JP Batan, nakikinig din sa atin. At ito yung hindi pa tayo niimbita nito sa Hong Kong Pare, naging guest natin nakita mo ba to? Si William Magramo. Isa kami. Yung nag-instant coffee, na inventor ng Green one. Oo. William, nintay na namin ni Kat at ni Brad Pitt ang iyong ticket namin. Grabe, parang ako yung mga Walang visa sa Hong Kong. Singalong. Pati si Jennifer Garjan, sabi, kung pupunta kami ng Dubai, sabi nga ni Kat tatlong, baka si Sir magalit sa akin si Sir Gerald, pag lumaki ang kumpanya nito, pwede na tayong sponsoran nito, pupunta tayo ng Dubai. Galing siya ng Dubai, Hyundai Engineering, Abu Dhabi pala, hindi pala Dubai. Pero same place, di ba, Gerald? Ayan, Safe close po yan, magkalapit lang. Ibang estado lang. Iniimbita kami dati ni Chairman Jennifer Garjan. Pupunta na nga doon si Joel Elio, ng ibang kumpanya ni Sir Joel. Baka mamaya, ayan, si William Magramo. Wala pa ba yung mga pamasko namin? I-directa na lang nyo at i-distribute ko kay Boss Brad Pitt. At medyo kailangan lang ngayon at yung mga may utang sa akin hindi pa rin nagbabayad Pero ayun na, nag-freeze na. Malamig si Sir Jay. Malamig siguro doon sa Cavite. Nag-freeze Kajay. Ang nangyari? Matanda ata si Kajay. Saan nagtuturo si Gerald? Tayo na lang dalawa. Brad Pitt. Ay, Sir Kat, Yes. nawala na sila. Oo. Anyway, thank you sa... Nandito ako sa Loyola Commonwealth Ay, oo nga. Condolences.
Oo, condolences. Okay, so sir, no, I just want to say goodbye to everyone. But before that, I would like to greet my friend who is online now, si Bong Palyar. No, I cannot forgive myself kung hindi ko mention siya. As Ay, ay. watching now, Mr. Bong Okay. Palyar. Alright, thank you, sir, for guesting. Next So time thank you ulit. very much and God bless. Babawi na lang ako sa susunod, Sir Yes, Bertie. yes. Alright, thank you, sir. Happy New God Year bless. to you. And see you next time. Sir Gerard. Alright, thank you, thank you. Yan, binabati niya si Bong Palyar. Ito, suki to si, ano eh. Si Bong. Actually, magkakakilala naman yung mga engineer niya. No. More or less. Dahil mga condolences nga pala, ha? Sir Kat, sa iyong mother-in-law. Hello. Oo. So, puyat-puyat ka dyan. Kaya yung expenses namin sa hospital inabot ng 2.4 million pesos. Wow. Hindi namin alam kung paano mababayaran ito eh. Naku po. Mabuti na ilabas nyo yung ibang hospital. Hindi mailalabas pag hindi Kaya humingi kami ng tulong sa mga tagapakinig. Kailangan gumawa tayo ng ano, laki niya. Ilan, Sir Kat? 2.4? Tama ba? Oo, 2.4 million. Kasi 2 buwan sa ICU eh. Grabe. Ilan taon yung biyenan nyo? 97. Wow. Ipinarolong nila ng ipinarolong eh. Grabe. Dapat Siguro, kung hindi na maganda yung prognosis, Oh. dapat may kwan na yung do not resuscitate. Talagang hopeless na. Wala, ginawang hostage. Ajay, narinig mo ba yun? Hindi pa, ngayon lang ako nakabalik eh. Nawala yung internet namin dito. Dalawa-dalawa na internet. PLDT, Si Sir Kat saka pala, yung, nandiyan sa Loyola kasi si Sir Kat pala, nandiyan sa Loyola, sa Borol ng mother-in-law. Oo. Ngayon may problema sila. Ano problema nila? 2.4 ang ano sa hospital. 2.4 million. 2.4 million. So kailangan natin ng mag-fundraising para kay Sir Kat Marvin. Gumawa tayo ng yan simulan mo sa naging guest natin, oh. Tapos pa GCash, ibigay yung GCash ni Sir Kat. 2.4 million. Marami dito, maraming mayayaman dito. To si mga natin, listener natin si Jolis Humandi, no? May safety training center siya, no? Mr. Jolis, no, pwede kumatok sa puso mo. May 2.4 million na arrears or balance ang sila Sir Kat, no? Yan. Marvin, kumuha ka ng yung GC natin, ayan, no? Tapos tayo nga, no? Yung sa Maraming GCash, ngayon. ibinigay ko na sa Facebook account mo, Jay. Yung GCash account, saka yung bank account.
Tingnan Okay, mo sa gaga- Facebook mo. Marvin, nandyan na ba? Andali lang, titignan lang ni Marvin. So, calling all this sila mga ano natin, ano? Ito nga, mga kilala natin, sila Sir Eros, presidente ng Safety Organization of the Philippines, si Julis Humadi, yan ang presidente at owner ng Julis Safety Training Center, ano? Si Sir Jobit Mandak. Ayan, nandiyan dyan siya. Si Engineer Bong Palyar. At lahat na nga natin na mga naano natin dito. Ito nga, sila Sir William Magramo, no, na nasa Hong Kong. Sir William Magramo, kumakatok ang All About Safety po sa inyo. Medyo nagka-problema sa konti sa hospitalization ng isa sa mga relative ni nuclear physicist Kat Tatlong Hari. Yan maano natin, ano? Yung mother-in-law. So, Mother-in-law niya. mother-in-law. Oo, so she passed away already. Tama po ba, Sir Kat? Nung New Year's Day. Sir Kat, After she passed away already, right? 2-month confinement. Yeah, after 2-month confinement sa ICU. Kaya umabot na ng 2.4 million pesos ang hospital bills. Wow, very outrageous, ano? Pero yan, ano, ito, nandito rin si Sir Ronnie Dagal, ano? Ayan, ano, Sir Ronnie Dagal, kakatok po kami sa inyong konting puso na anything of value, ano yung GCash ni Member. Gumawa ka, ano, Marvin, ng mga lahat ng tao na nakikinig dito. Ito yung mga miskwelahan eh, no? Any amount will do naman, no? Para, ano, tapos tayo rin, bilang isang kumuha tayo ng lead para makaano tayo sa mga ganitong mga bagay. In times of napakabait na tao ni Sir Kat Tatlong Hari. So mga kasama, 1 minute of silence for the soul of, anong pangalan na, Kat, ng iyong mother-in-law? Pangalan ng mother-in-law mo? Milagros Akisap. Milagros Akisap. Milagros Abita. Okay. Ayan, ano? Yeah. So, yung mga nakikinig sa atin ngayon, nandiyan na ba? Akin na yung GCash number. Oh. Tingnan ko natin. Nandiyan na. Marvin Mane. Gagawa ng GCash number. Ito yung GCash number ni Kat Tatlong Hari sa yan naman sa akin, hindi ko man yung number. Iyan natin on air. Milagros Akisap Tatlong Hari. Opo. Account number 1139 0202 1840. Ulitin ko lang po, no? Sa account po ng sa China Bank account ng China Bank. China Bank. Ni Milagros Akisap Tatlong Hari, account number 1139 0202 1840 or sa granddaughter po ni Kat na si Catherine Tatlong Hari, GCash or my account at 0949 364 5795. Ilalagay natin to, ha, Marvin. So ano natin to, i-share natin to. At ang All About Safety nakikiramay sa pamilya ni
mother-in-law ni Kat Tatlong Hari, si Ma'am Akisap. No, Akisap, mother-in-law. So we would ask for some donation po sa mga taong nandiyan dyan, no? At maraming salamat po. At sana, Marvin, gumawa ka ng Maraming salamat po. in advance. Pero ang all about safety, magpapadala ng mamaya na na natin, no? Medyo maliit lang, pero we would try to give help sa mga may ginito ang Salamat puso po. dyan na nasa safety, no? Nananawagan po si assessor and lead assessor, safety and ISO practitioner and nuclear advocate. Engineer. At yeah po, masasabi natin na engineer din si Kat Tatlong Hari. Engineer by profession, no? Not necessarily medyo may mga no? At so Salamat po. gawan mo ng tayo ng parang group chat. Itong mga nandito, basahin mo to. Ito sila GP Peñamora Zemerila, no, from JP Almirez Tower Crane Technician. No, nandiyan dyan, no, nakikinig sa ating kanina, no? Si JP Peñamora Zemerila sa JP Almirez Tower Crane Technician. So, ayan, at kay Ronnie Dangal, kay Federico La Victoria, kay Julie Sumadi, at siya may-ari ng Julie's Safety Training Center, kay Jovit Mandak, Happy New Year, at binabati ko kayo si Sir Bong Palyar, si April Sen Custodio. Ayan, naka-post na. Nakikita nyo, Kat? Ayan, naka-post na. Inaano natin sa ating mga... Salamat po. At talagang napakahirap na may patay ka na. Napakamahal pa ng cost of maintaining ito, no? Kila Sir JP Batan, baka meron kayo. Si Sir William Magramo. At sabihin mo din kay Gerald, baka yun na lang. Nation sa course na lang dito sa dito, GCash na to. At this is really extremely sad, pero I would like to thank Kat Tatlong Hari for again supporting All About Safety, at si Brad Pitt. Parting words, mga katoto. Sir Kat. Hey, Happy New Year! Brad Sir Pitt, Kat, ikaw. alright. Sana matulungan natin si Sir Kat and kahit pa paano contribute tayo na magawa tayo ng fundraising na isang mabilis para makatulong tayo. Alright. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat sa ibibigay ninyong tulong sa amin. Yes. Dahil nga rito sa hindi inaasahan na expenses na na-incur namin because of this 2-month confinement sa ICU. Maraming salamat po. Yes. Sana Yes. ang kalaban natin time. So, kailangan mabilis na. Alright. Yes. Gaji. Okay, so ito po si Jay Ferrer. So, alas 2:10 na po. We are saying smile and be safe, and condolences to Sir Kat.
to his mother-in-law. So see you again next week po. Bye-bye. Yes. See you next week. Bye-bye. Thank you. Thank you rin. Have a nice weekend. Bye-bye. See you next week. Bye. See you next week. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.